Good morning po. Good morning guys. This is Top Gun PH. So today we're going to make a review. Pasensya na kayo yung box. Nagtag-ulan kasi nabasa. So ayan, a Deria rifle. So ayan. Yung Deria rifle galing siya sa Turkey. Gawa ng Turkey na distributed ng RIA or Arms Corps. So Rock Island Armory. So ano ba yung nasa box? Nabasa na ng ulan. Pasensya na. So basically safety, mga plastic, naka-plastic lang yung barrel. Tapos meron lang siyang tag na quality control pass na yung ibang salita galing sa Turkey. So tabi na natin to box. Basically laman ng box ay ito, dalawang 10-rounder magazine. Pero merong available din kay Arms Corps. Depende na lang sa availability. Meron ito yung 15-rounder. Merong mas mahaba na 25-rounder. Pero sa akin kasi mas gusto ko na tong 15-rounder kasi masyado mahaba yung 25-rounder. Siyempre, parang gagamitin natin tong rifle na to parang sniper. So, pag mahaba masyado, baka tatama na dun sa table yung magazine. So, ito na siguro, okay na to. Or mas preferred natin yung 10-rounder na lang gagamitin natin. So, tabi natin muna tong box na to. So, basically, ang laman ng box, separate to binibili. Bili ko ata dito ay bawal ata yung presyo sa YouTube. So, 3-5 box. Okay? Tabi na natin yung box na nabasa ng ulan. So, ito yung mismong unit. Medyo may mga binago na ako. So, ito ay isang TM22 rifle na 18-inch barrel. 18-inch barrel. So, yan. 18-inch barrel. So, meron sila nitong TM22 na 20-inch barrel. Mas mahaba. Same price lang din. So, ang gusto ko talaga kasi sana bilhin yung basic lang. Yung Rosy na, kaso ang available lang kasi na Rosy dito ngayon sa Pilipinas, yung bolt action. Hindi siya semi-auto. So, medyo hassle masyadong kung bolt action pa. So, saka yung mga magazines, medyo mas mahihirap. Eto, nakita ko, mas mahal lang ng konti. Tapos yung itsura, tactical yung itsura. Yung kasi basic. So, ano bang meron dito? So, yung nasa box, basic siya. Papakita ko sa inyo mamaya yung picture. So, meron lang kasama sa box itong barrel, yung dalawang magazine na 10-rounder. Tapos, meron ditong goma lang dito sa pangkasa niya na ganyan. So, empty to. Empty. So, yun. Meron siyang safety dito. So, tapos tactical dahil etong metal railing niya, handle, pwedeng lagyan ng mga M-lock, ito, mga accessories. So, sample, nilagyan ko na lang ng M-lock, tapos pwede mo lagyan to ng ganito, yung flashlight. So, may flashlight ka na, may so, tapos pwede mo lagay din dito yung sa ilalim, yung pwede dito sa ilalim, or whatever.
kung ano mga accessories. Madami siyang uh, slots para lagyan mo ng accessories. So, pinakita ko lang yung sample. So, ano-ano na ba yung mga binago ko? Ano ba ito pala. AR type grips. So, rubber. Maganda. Yung trigger niya, flat trigger, pero basically, napakalambot ng trigger. Na-compare ko to nung first fired ko dun sa range. Bumili rin kasi ako nung Glock 44, which is 22 LR din. Medyo matigas yung trigger nun. So, may video din ako nun. Baka gusto nyo panoorin. Tapos, may video din ako doon na pinalitan ko yung mga springs. So, napalambot naman natin yung spring. Yung trigger. So, pinalitan na natin ng buttstock. Kasi yung buttstock na original nito, hindi retractable. Metal buttstock na hindi gumagalaw, hindi retractable. Ito, pinalitan na natin. Tapos, ito, kasama na talaga to yung railings niya dito. So, nilagyan na lang natin ng sight na sakto lang ang presyo para lang naman sa siguro mga at least 50 meters or 20 to 50 meters na plinking or shooting, pwede na to. Tapos nilagyan din natin ng foldable sights dito sa gilid. So, para if ever na pagka-problema itong sights, meron ka pa rin sights. Tapos, ano pa ba? Nilagyan natin ng ganito, ng sling. Meron na siya, ito talaga meron siya talagang nalagyan ng sling. Tapos, ito, may binili tayo na ganito. Itong parang AR style. Nilagay ko na lang kasi may sobra naman ako. Wala kasi kung mapaglagyan ng sling. Parang hindi ako tiwala na ilagay ko yung sling dito sa mga M-lock railings natin. So, nilagay ko na lang siya dito. So, yun. So, ito yung sights, yung telescope, yung scope natin. So, yan. So, basically, ito yung ating PM22 22LR made in Turkey na nagawa ng Derya, na distributed ng Arms Corps Philippines. So, metal railings. Ito pa pala isang feature niya. So, ito ay ready for suppressors or silencers. Threaded barrel siya. So, pwede mong lagyan para mas tahimik. Para habang nagpiplinking ka kung sa garahe mo or kung saan man na basta safe ay pwede. Hindi masyadong magre-reklamo yung mga tao. At katulad nito, para ma-practice yung bata, hindi masyadong maingay. So, pwede malagyan ng suppressors. So, yun. So, this is my new toy. Actually, toy for me, pero syempre, para po sa mga L-top holders only. So, this is yung trigger pull niya, nakalock pala. Yun, sobrang gaan. So, kayang-kaya ng bata. Ang layo dun sa Glock na nabili ko. Pero, na-ayos ko na rin naman. So, yun. So, any comments sa pag-customize ko or pagbihis ko or other additional na pwede, pasensya na, hindi naman puro DIY lang to. So, mag-ano rin ako ng video na sa range para makita ninyo yung actual na sa firing nitong unit na to. Yun nga pala, isa pa lang na experience ko dito sa unit na to.
ang promise nila dito sa magazine ay 10. So, trinay ko. Hindi mabuti, nandun ako sa arms ko range sa Marikina, shooting range. So, sinabi ko dun sa pinagbilihan sa counter na hindi kasya yung 10. Dito naman sa kabila, dapat 15. Hindi rin kasya yung 15. Parang 13 lang yung nagkasya. So, may ginawa yung gunsmith. May gunsmith sila doon. Yun, naging maayos na. Naging tama na yung laman ng magazine. At so far, nung trinay ko, no problems naman. Yun lang ang nakita kong problema. Pero basically, very happy with this unit. Affordable. At tingnan nyo naman yung itsura. Tactical na tactical. Tsaka ang layo ng presyo. Nandito pala yung slide, magazine release niya. Yun. Sige. Maraming salamat guys sa pagpanood. And don't forget to like and share and follow my YouTube channel. Thank you very much.